Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ipinagdiriwang ng buong Pilipinas ngayong ikatlong linggo ng Enero ang kapiestahan ng Panginoong Hesus, ang banal na sanggol, o mas kilala natin sa tagurin na Santo Niño. Tayo ay bumabalik sa diwa ng Kapaskuhan kung saan ating pinagninilayan ang katotohanan ng ang Diyos ay Emmanuel. Ibig sabihin, ang Diyos ay kasama natin. Kay Jesucristo, ang banal na sanggol, ating binabalikan ang katotohanan ito. Ganoon din ang paanyaya sa atin na tayo ay lubos na magtiwala sa pag-ibig at habag ng Panginoong Diyos. Hindi tayo mabibigo sa pag-asa natin kay Kristo, sapagkat ang pag-asang ito ay nakabatay sa Kanyang pagmamahal. Mga pinakamamahal, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaligtasan, at sa Lupa'y kapayapaan sa mga taong tinagulog na niya. Pinupuri ka namin, inaraman ka namin, sinasamba ka namin, pinagbubuli ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag
ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo Ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. sapagkat ikaw Lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Yesu Kristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong anak na Diyos na totoo ay naging sanggol nung siya'y maging tao namang totoo. Maging amin nawang panata ang pagsunod sa kanyang kapakumbabaan, sa pagdiriwang namin sa kanyang pakikiisa sa mga nasa abang katayuan, upang kami mapabilang sa iyong pinaghaharian. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Nakatanaw ng isang malaking liwanag, ang bayang malaunang nasa kadiliman. Namanaag na ang liwanag sa mga taong namumuhay sa lupaing balot ng dilim. Yung pinasigla ang kanilang pagdiriwang, dinagdagan mo ang kanilang tuwa, tulad ng mga tao sa panahon ng anihan, tulad ng mga taong naghahati ng nasamsam na kayamanan. Nilupig mo ang bansang umalipin sa iyong bayan, tulad ng pagkalupig sa hukbo ng madian. Binali mo ang panghambalos ng mga tagapagpahirap sa kanila, sapagkat ang panyapak ng mga mandirigma, ang lahat ng kasuotang tigmak sa dugo ay susunugin, sapagkat ipinanganak para sa atin ang isang sanggol na lalaki. Ibinigay ang isang anak sa atin, at siya ang mamamahala sa atin. Siya ang kahangahangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. Malawak na kapangyarihan at walang hanggang kapayapaan ang ipagkakaloob sa trono ni David
at sa kanyang paghahari, upang matatag ito at pananatilihin sa katarungan at katwiran, ngayon at magpakailanman. Isasagawa ito ng makapangyarihang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang lahat po ay inaanyayahang sumubay sa pag-awit ng tugon sa salmo. Kahit sa'y namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Kahit sa'y namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay. Pagkat yaong ginawa niya ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Kahit sa'y namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Kahit sa'y namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak, na purihin sa pag-awit. Kahit sa'y namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Sa saliw ng mga lira, iparinig yaong tugtog. At ang poon ay purihin ng tugtugin maalindog. Tugtugin din ang trompeta, nakasaliw ang tambuli. Magkaingay sa harapan ng poon na ating hari. Kahit sa'y namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. At sa ating ang pakikipag-isang ito, hinirang na niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo kanyang itinalaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Hesukristo. Iyan ang kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa kanyang kahangahangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Kaya nga, mula nang mabalitaan ko ang tungkol sa inyong pananalig sa Panginoong Hesus at ang inyong pag-ibig sa lahat ng hinirang, walang humpay ang pasalamat ko sa Diyos para sa inyo. Inaalala ko kayo sa aking pananalangin at inihiling sa Diyos ng ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang Ama, na pagkalooban niya na kayo ng espiritu ng karunungan
at ng tunay na pagkakilala sa Kanya. Naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga isip upang malaman ninyo ang ating inaasahan sa Kanyang pagkatawag sa atin. Ito'y ang kaluwalhatiang inilaan niya sa Kanyang mga hinirang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Taon-taon tuwing pista ng Pasko, ang mga magulang ni Jesus ay pumupunta sa Jerusalem. At nang 12 taon na siya, pumaroon sila gaya ng dati nilang ginagawa. Pagkatapos ng pista, sila'y umuwi na. Nagpaiwan si Jesus sa Jerusalem, ngunit hindi ito napansin ng kanyang mga magulang. Sa pag-aakala ng isa na si Jesus ay kasama ng isa, nagpatuloy sila sa maghapong paglalakbay. Nang malaman nilang hindi siya kasama, siya'y hinanap nila sa kanilang mga kamag-anak at kakilala. Hindi nila siya matagpuan, kaya't bumalik sila sa Jerusalem upang doon hanapin. At nang 3 araw, natagpuan nila si Jesus sa loob ng templo, nakaupong kasama ng mga guro. Nakikinig siya sa kanila at nagtatanong, at ang lahat ng nakarinig sa kanya ay namangha sa kanyang katalinuhan. Nagtaka rin ang kanyang mga magulang nang siya'y makita. Sinabi ng kanyang ina, "Anak, bakit naman ganyan ang ginawa mo sa amin? Balisang-balisa na kami ng iyong ama sa paghahanap sa iyo." Sumagot siya, "Bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi ba ninyo alam na ako'y dapat na nasa bahay ng aking ama?" Ngunit hindi nila naunawaan ang pananalitang ito. Siya'y umuwing kasama nila sa Nazaret at naging masunuring anak. Ang lahat ng bagay na ito ay iningatan ng kaniyang ina sa kaniyang puso. Patuloy na lumaki si Jesus. Umunlad ang kaniyang karunungan at lalong kinalugdan ng Diyos at ng mga tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang araw pong ito ay itinalaga ng simbahan sa buong Pilipinas bilang kapiestahan ng Panginoong Hesus, ang banal na sanggol o mas kilala natin sa tagurin na Santo Niño. Ang kapiestahan pong ito ay
kakaiba sa buong mundo sapagkat isa po tayo sa binigyan ng pribilehiyo ng Roma upang ipagdiwang ang kapiestahang ito ng Santo Niño. Ito po ay pagkilala ng simbahan sa napakalalim nating debosyon sa batang si Jesus. Mga pinakamamahal, kung inyo pong titingnan ang kalendaryo ng simbahan sa kanyang mga pagdiriwang, kayo po ay matutuwa. Maalala po ninyo, around 2 weeks ago, ipinagdiwang natin ang kapiestahan ng pagbibinyag kay Jesus. Ito po ay hudyat na tinatapos natin ang panahon ng Kapaskuhan. Pagkatapos po ng Baptism of the Lord, sa Pilipinas, ipinagdiwang naman natin ang kapiestahan ng Nazareno. Kaya maalala po ninyo ang humigit 7 milyon na nagtipon-tipon sa Maynila para parangalan ang imahen ng Jesus Nazareno. Pagkatapos po noon, ngayon naman ay ipinagdiriwang ulit natin ang kapiestahan ng sanggol na si Jesus. Baka po kahit si Jesus ay nalilito na, no? Ano ba talaga? Matanda na ba ako o bata pa, no? Pero ito po ay nagpapakita ng napakalalim nating debosyon bilang mga Pilipino. Ito po ang dalawang imahen na mahal natin patungkol kay Kristo. Ang imahen ng batang si Jesus, ang Santo Niño, at ang imahen ng naghihirap na si Jesus, ang Nazareno. Mga pinakamamahal, maganda po na makita natin na ito mismo ang kabanalan at ang buhay ng ating patrona si Santa Teresita ng batang si Jesus. Tamang-tama po, tayo ay nasa loob ng kanyang simbahan na itinalaga ng ating arsobispo upang maging Jubilee Church ngayong Jubilee Year 2025. Ano po ang buong pangalan ni Saint Therese? Ang kanya pong buong pangalan, Saint Therese of the Child Jesus and of the Holy Face. Ito po ang kanyang buong pangalan, Saint Therese of the Child Jesus and of the Holy Face. Kaya mamaya po pagkatapos ng misa, inaanyayahan ko po kayong pumunta doon po sa may kanan ninyo, kung saan makikita ninyo ang replika ng batang si Jesus na nakasuot ng damit na kulay pink. Bakit po si Jesus ay nakapink sa imahen na iyan? Yan po ay replika ng batang si Jesus na makikita natin ang original image sa Carmel ng Lisieux sa France. Para po kahit hindi kayo makapunta ng Lisieux ng France, makikita ninyo ang napakahalagang imaheng yan ng batang si Jesus. Si Saint Therese po ay artist. Kaya po noong kinakailangang pinturahan muli ang imahen na iyan, siya po ay inutusan ng superiora ng kanilang kongregasyon na pinturahan ang imahen ng batang si Jesus. Ang ipinintura po ni Saint Therese ay kulay pink.
Kaya po ang tawag ni Saint Therese sa image na yan, may pink Jesus. May pink Jesus. Yan po ay nasa may entrance ng klausura ng Carmel sa Lisieux ng France. Kapag sinabi po nating klausura, ibig sabihin po ay lugar na nakasara. Hindi pwedeng pasukin ng hindi mongha. Kaya po araw-araw si Saint Therese ay nagdadasal sa imaheng yan. At siya po ang nagkaroon ng debosyon na dekorasyonan ng bulaklak ang imahen ng batang si Jesus. Kaya ngayon pong kapiestahan ng Santo Niño, sana po ay suminsay kayo sa imahen na malapit sa puso ni Santa Teresita ng batang si Jesus. Parang tayong mga Pilipino, malapit sa imahen ng Santo Niño. Sa kabilang side naman, makikita po ninyo ang imahen ng mukha. Banal na mukha ni Jesus. Ang mukha ng Nazareno. Ang mukha ng nagdurusang Kristo. Ang gusto po ni Saint Therese, nung siya'y pumili ng kanyang religious name, ang gusto po niya, yang dalawang yan, nasa pangalan niya. Saint Therese of the Child Jesus and of the Holy Face. Mga pinakamamahal, kung atin pong pagninilayan ang dalawang titulong yan, diyan umiikot ang hiwaga ng buhay ng ating Panginoong Hesus. Sa imahe ng Santo Niño, tayo ay bumabalik sa pinagnilayan natin noong panahon ng Kapaskuhan na ang Diyos ay Immanuel. Ibig sabihin, ang Diyos ay kasama natin. God is Emmanuel, meaning to say, God is with us. Wala tayong dapat ikatakot. Wala tayong dapat ipangamba. Sapagkat ang Diyos ay kasama natin. Ang mabuting balita po natin ngayon ay naglalaman ng salaysay ng pagtatalaga kay Jesus sa templo. Bagamat pwede po nating pagnilayan yung pagkawala ni Kristo, maganda po na pagnilayan natin na kaya sila nagpunta ng templo. Ito'y sapagkat si Jesus ay kanilang itatalaga. Jesus will be dedicated or consecrated to God. Ano pong ibig sabihin kapag dedicated? Ibig sabihin nakatalaga. Nakatalaga. Kanino? Sa Diyos. Ibig sabihin, ang buhay ni Kristo para sa Diyos. Ang pagkilos ni Kristo para sa Diyos. Ang kanyang buhay at kamatayan para sa Diyos. Mga pinakamamahal, sa pagbalik natin sa diwa ng Kapaskuhan, muli nating tanggapin ang katotohanan ito, anuman ang ating pinagdaraanan sa buhay na ito. Ang Diyos ay Immanuel. Tayo ay nakatalaga sa isang Diyos na kasama palagi natin. Sa ngalan
ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Ano po ang sabi ng ikalawang pagbasa ngayon na ating napakinggan para sa kapiestahang ito mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso? Ang sabi ni San Pablo, dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo'y Kanyang itinalaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Hesu Kristo. Noong tayo ay binyagan, mga pinakamamahal, tayo ay naging mga anak ng Diyos Ama sapagkat tayo ay naging kapatid ni Kristo. Nung isang araw po, si Pope Francis ay nagpaalaala. Ang sabi po niya, kapag tayo ay magdarasal, huwag tayong magdarasal na parang parot. Ano pong ibig sabihin ng parot? Yung inuulit lamang kung ano ang ating napakinggan. Halimbawa, napakinggan natin sa mga lolo at lola natin, aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Tayo naman parang parot, inuulit lamang, aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Sabi po ni Pope Francis, huwag tayong magdarasal na parang parot. Ito po ay magandang paalaala sa mga namumuno ng panalangin, no? Hindi ho pwede yung dalas-dalas, yung parang nagmamadali, yung parang may hinahabol na tren. Alam po ninyo, nung kabataan kong pari, nung kasamaan pa ng aking ugali, no? Kapag ho mayroong commentator na napakabilis magsalita, halimbawa, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na ako'y nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa na halos hindi na po maunawaan ng nagsisimba. Alam po ninyo, nung kabataan ko, sasabihin ko pagkatapos ng commentator, tapos na po ang commentator. Tayo naman, sabay-sabay, inaamin ko. Pero nagbago na po ako, hindi ko na po yun ginagawa ngayon, no? Mahalaga po na dinadama natin ang bawat panalangin. Ang sabi po ni Pope Francis, kapag tayo ay nagdasal, damahin natin, Ama namin. Ama namin. Tayo ay tumatawag ng Ama sapagkat tayo ay anak. Mga pinakamamahal, yan ang pinakamahalagang paalaala sa atin ng isang bata. Ang isang bata ay anak. Sa makatwid, mayroon siyang ama. Ikaw ba ay nagdurusa ngayon sa kanser? Tumawag ka sa Diyos, Ama ko. Ama ko. Ikaw ba ay nagdurusa sa krisis ng iyong pamilya? Tumawag ka sa Diyos, Ama ko. Ama ko. Ikaw ba ay mayroong kalituhan sa iyong buhay? Pagkaligaw sa iyong buhay, miski pa kasalanan. Mga pinakamamahal, kung ikay nabubuhay sa kasalanan, na ngayon ikaw ay nasa loob ng simbahan, anong dahilan? Sapagkat ikaw ay dinala ng Diyos muli sa Kanyang harapan. At tumawag ka sa Kanya, Ama ko. Don't pray like parrots.
repeating empty words. Pray as a son or daughter calling on your Father. Kaya ang paalaala ni Saint Therese of the Child Jesus, ang paalaala niya, spiritual childhood. Spiritual childhood. The little way. Alin yung little way na yon? The way of unfailing trust and confidence in God. Unfailing trust and confidence in God. Mga pinakamamahal, mas matindi po ang paalaala ng simbahan ngayong taon ng Hubileo 2025. Hindi po ako mapapagod na ipaalaala sa inyo. Dapat ay mas matingkad ang pagdiriwang ng Jubilee Year para sa atin, sapagkat ang parokya natin ay Jubilee Church. Ang sabi po ni Archbishop nung siya'y magmisa dito, huwag niyong sasayangin ang pagiging Jubilee Church natin. Kaya inyong mapapansin sa pasimula ng misa, tayo po ay nagdarasal para sa intensyon ng Santo Papa, para tayo ay magkamit ng indulgences, kapatawaran ng mga temporal punishments. Ano ang tema ng Jubilee Year 2025? Pilgrims of Hope. Pilgrims of Hope. Spes non confundit. Hope does not disappoint. Hindi tayo bibiguin ng pag-asa, mga pinakamamahal. Kung ikaw ay lupaypay ngayon, hinang-hina at pagod na pagod, ito'y sapagkat sa sarili ka umaasa, sa sarili ka nagtitiwala. Kapatid, huwag sa ating sariling lakas, sapagkat tayo ay mahina at marupok. Sa Diyos tayo magtiwala, hindi tayo bibiguin ng pag-asang ito, sapagkat ito'y nakabatay sa pag-ibig ng Diyos na ibinuhos sa atin sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Sa pag-ibig ng Diyos na ito, mga pinakamamahal, manatili tayo. Remain, my dear brothers and sisters, remain in the love of God. Napakaganda ng huling pananalita ni Kristo sa mabuting balita ngayon. Bakit ninyo ako hinahanap? Hindi ba ninyo alam na ako'y dapat na nasa bahay ng aking Ama? Ang sabi po ng mabuting balita ngayon, hindi nila ito naunawaan. Ngayon, ito ay nauunawaan natin. Ang pananatili sa bahay ng Ama ay pananatili sa pag-ibig ng Diyos. Remain in the love of God. Manatili tayo sa pag-ibig ng Diyos. Inaanyayahan ko po kayo na maglaan muli ng kaunting panahon ng katahimikan. Ibukas natin sa Diyos ang buo nating pagkatao at huwag tayong matakot na iladlad sa Kanya ang buo nating pagkatao. Sa Kanya, babalutin tayo ng walang hanggang pag-ibig.
Ang lahat po ay magsitayo. Ating sasariway ng ating pananampalataya, sabay-sabay tayo. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at hukom sa mga nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mag-uli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Panalangin ng bayan, itinuturo sa atin ng banal na sanggol na si Jesus ang tunay na kahulugan ng kababaang loob. Buong pag-asa tayong dumulog sa ating amang mapagkalinga at hingin natin ang mga biyayang kinakailangan upang ang maghari sa atin ay ang kanyang kalooban. Ating itutugon sa bawat kahilingan, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa inyong simbahan, upang ang espiritu ng karunungan ay taglayin ng mga hinirang na mamuno rito at maging gabay nawa sila sa pag-akay sa mga mananampalataya sa malalim na pananalig kay Kristo, ang Panginoon at mananakop. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga bansa at mga namumuno rito, upang ang tagumpay at ng tagapagligtas ay mamamala sa lahat ng sulok ng daigdig at ang maghari sa sangkatauhan ay ang pagkakaroon ng kaloobang natutulad sa isang bata. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga taong dumaranas ng iba't ibang mukha ng pagdurusa at yaong mga Kristiyanong pinag-uusig dahil sa pananampalataya, upang ang maningning na liwanag na ipinahatid ng Diyos sa daigdig ay kanilang matanaw na magdadala sa kanila ng pag-asa sa pagkalinga ng amang maawain. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa ating nagkakatipon at bumubuo ng ating sambayanan, upang ang naging pag-unlad sa karunungan ng batang si Jesus ay matularan natin at matutuhan nawa nating sundin ang kalooban ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng mga sanggol at mga bata, haplusin nawa ng Diyos ng buong pagmamahal ang lahat ng sanggol at mga bata, at pagkalooban sila ng mapagmahal at mapagkalingang mga magulang, na mag-aakay sa kanila palapit sa banal na sanggol na si Jesus, nang sila'y maging ganap na maging mamamayanan sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Isama natin sa ating mga panalangin ang mga personal nating kahilingan, kasama na mga panalangin natin para sa ating mga pamilya at mga mahal sa buhay. Ipagdasal din natin ang kapayapaan ng mga kaluluwa ng mga pinakamamahal nating yumao, kasama na ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalo't higit ang walang nakakaalaala. Amang butihin, gawin mong wagas ang aming pananampalataya at sa tulong nawa ng iyong biyaya
ay gawin mo kaming buhay na tanda ng iyong kaharian sa pamamagitan ni Jesucristo ang aming Panginoon, nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maaari na pong humanay sa gitna ang mga mag-aalay ng sobre. Ngunit tatanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapalang mo. Ganda ng bawat puso, pagkatinibig mo, ngayon nananalig ng mahal sa'yo. Tinapay na nagmula sa butil ng trigo, pagkain ng ibigay ng buhay mo. At alak na nagmula sa isang tangkay ng bukas, inumin at bibigay Ngunit tatanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Ganda ng bawat puso, pagkatinibig mo, ngayon nananalig nagmamahal sa'yo. Puri-puri ka, Diyos, sa manlumikha sa sanlibutan sa iyong kagandahang loob. Narito aming maiaalay mula sa lupa at bunga naming paggawa ang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Pagkatao. Puri-puri ka, Diyos, sa manlumikha sa sanlibutan sa iyong kagandahang loob. Narito aming maiaalay mula sa katas ng ubas at bunga naming paggawa ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Kasalanan ko'y hugasan, linisin mo lubos sa nagawa kong pagsuway. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, Sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagdiriwang namin sa kapiestahan ng banal na sanggol, paunlakan mo ang aming pagdulog upang ganapin ang kaniyang paghahain at ang kinamtan niyang kapatawaran ay pakinabangan namin sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang anak mong hindi naiba sa amin ay siyang pumawi sa dilim. Kaya ngayon ikaw ang aming nababanaagan. Ang anak mong hindi naiba sa iyo ay siyang iisang salita mo. Sa katauhan niya ang iyong sarili aming nakikita. Sa pamamagitan niya ang iyong pag-ibig ay kahali-halina kahit ikaw ay lingid sa aming mga mata. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng ako, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na mariri mo sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukalan tanang kabanalan, kahit sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas na panahon. Ama,
ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. At inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawat dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kaniyang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Aawitin ng sabay-sabay ang panalangin tinuro sa atin ng ating Panginoong Hesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Ama sa amin, ang kaharian mo, sundin ang loob dito sa lupa para nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iradya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami, Edias, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang
Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Paalala po sa mga tatanggap ng komunyon, kung tayo po ay tatanggap ng komunyon sa kamay, kaliwang palad ang tatanggap ng komunyon at isusubo ng kanang daliri. Isubo ito sa harap ng nagpapakomunyon. Pagkatapos tumanggap ng komunyon, hindi na po kailangan mag-sign of the cross, lumuhod o mag-genuflect. Ang second collection po ay nakalaan para sa mga may sakit at retiradong pari na nasa St. Joseph Seigniorate. Like a flame, my hope is burning. May my song arise to you, source of life that has no ending. On life's path I trust in you. Every nation, tongue, and people find a life within your word. Scattered fragile sons and daughters find a home in your dear song. Like a flame, my hope is burning.
my song arise to you. Source of life that has no ending, on life's path I trust in you. God so tender and so patient, dawn of hope, nor care for all. Heaven and earth are recreated by the Spirit of life set free. Like a flame, my hope is burning. May my song arise to you. Source of life that has no ending. On life's path I trust in you. Raise your eyes, the wind is blowing, for our God is born in time. Son made man for you and many, who will find a way in him. The flame I hope is burning. May my song arise to you. Source of life that has no ending. On life's path I trust in you. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa iyong piging na banal, sa kapiestahan ng iyong anak na isinilang ng mahal na birhen, ay makapamuhay nawa bilang iyong kasambahay, na umuunlad sa karunungan at sa pagiging kalugod-lugod sa iyo at sa kapwa-tao. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Pakitaas ng ating dalawang kamay, ipikit natin ang ating mga mata. Hilingin natin sa Panginoong Diyos ang biyaya ng ganap na kagalingan. Ama naming makapangyarihan, kami nagpupurit, nagpapasalamat sa biyaya ng pananampalataya
Kung kaya't kami nakakalapit sa inyo, kami po'y humihiling ng biyaya ng ganap na kagalingan sa lahat ng aming karamdaman. Ito may karamdaman ng aming katawan, ng aming kaluluwa, ng aming isip, ng aming puso, karamdaman ng aming buong pagkatao. Ipinagdarasal po namin ang mga mahal namin sa buhay na matatanda na at may sakit at hindi na makapunta ng aming simbahan. Nawa po ay palakasin ninyo ang kanilang pananampalataya at palaging ipadama ang init ng inyong pagmamahal. Hinihiling namin ito una sa pamamagitan ng panalangin ni Santa Teresita ng Batang si Jesus na nangakong siya'y gagawa ng maraming himala kapag nasa piling na ninyo. Hinihiling namin ito lalo't higit sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maari na po kayong pumila katulad ng sa komunyon.